Magandang araw mga kasolar. So muli nagbabalik ang inyong kasolar, si Solar Renz. At ito, meron tayo ngayong i-discharge, i-capacity test natin. Itong testing nito ay gagawin natin base dito sa kanyang specs. At ang brand nitong battery na to ay Galaxy Energy. So konting information lang about this battery. Ito ay mayroong capacity na 320 ampere hours. So, ang equivalent power niyan ay nasa 16.384 kilowatt hours. So, ang ating goal ngayon ay makita kung ito talaga ay aabot ng 320 after nating maiset ang ating discharge current sa 20 amperes. Okay, so ito yung ginagamit nating tester. At kung makikita nyo, naka 20 amperes. Ibig sabihin, magdi-discharge tayo ng battery na 320 ampere hours. Ito yon. Ayan. So, kung i-divide natin yung 320 sa 20 amperes na discharge bawat oras, ay sana tatagal ng 16 hours ang magiging discharging time natin, no? Nakaset tayo sa 44 volts, yun yung tinatawag na low voltage, no? So 44 volts, yan yung pinakamababa na natin. Ito, nasa 54.1, yan ang starting capacity voltage natin bago tayo mag-discharge. Makikita nyo, naka 0 pa yung current. Kaya susubukan na nating i-discharge ito. Pero tingnan muna natin yung ating setting. Okay, naka-discharge at 20 amperes, 44 volts ang low voltage natin. Okay. So, start na tayo. Ayan. So, gaya nung sabi ko kanina, no? Ito, dito natin makikita yung runtime. Ayan. At dito naman yung capacity, kung ilan yung matitira hanggang sa umabot ng 44 volts, ano? Yun yung low voltage. At dito natin matitest kung 320 ampere hours talaga ang laman nitong Galaxy na to. Okay, so 54 volts yan. So, susubukan natin na hintayin, ano? Kasi inaasahan natin na aabot ito ng 16 hours. So, babalikan natin yan, pero siguro mga every 5 hours ay i-check natin ito. Dahil ang oras ngayon ay 7:10 na ng umaga. So, kung natatapos ito at aabot ng 320 amperes yung discharge, baka abutin tayo ng hanggang alas 11 or alas 12 ng gabi mamaya. So, yun lang muna mga kasolar. Ayan, so balikan natin ngayon, no? 11 hours na. So mga ilang oras pa, mga 5 pa bago natin mapatapos, ano? 224 AH. So 320 yung capacity. Kailangan na umabot ito ng mga 16 hours. Yun ang tansya natin. Pero kung mapapansin niyo yung voltage, ayan, nasa 52.7. Ibig sabihin malayo pa yan dun sa cut-off voltage. Nasa 44 kasi. At yung amperahe niya consistent naman, ano, na 20. So yung discharge, yan yung capacity kasi niyan nasa 224.3. At to be exact, yung runtime niya 11 hours 12 minutes. Ayan, and yan 13 minutes pa. So babalikan natin mamaya. Ayan, balik ulit tayo. At yan, nakikita natin, no? Lumampas na sa 300. So 303 ampere hours. Yan. At 15 hours na. Ayan, no? 15 hours. At lumampas na rin ang nominal voltage kasi 51.1 na voltahe. So 303.8 ampere hours. Ayan. So yan na lang. At malapit lang mag 304 ampere hours. So ang goal natin ay makita kung lalampas ito
O kung ang goal natin ay makita kung aabot ito ng 320 ampere hours capacity. Okay, so magbabalik tayo. So, ayan mga kasolar, itinutok ko na, no? Patutok na uli yung ating camera at nang malaman natin kung talagang iyan ay aabot. Malapit na ito. 48.65. Tingin ko ay malapit na ito, malapit na matapos. At 314.5 ang lumalabas na discharge sa capacity niya, no? Dahil umabot na ng 15 hours and 43 minutes. So, tuloy-tuloy na nating tututukan at nang malaman natin kung hanggang saan talaga yung aabutin ng capacity nito. So, eto, nasa 47.5 na. Pero ang sinet natin dito na voltage na cut-off ay nasa 44. So, ngayon ay nasa 317 ampere hours na yung kanyang capacity. At kung mapapansin natin, ano, yung naging runtime, yung discharge natin, ano, yung oras ay umabot na ng 15 hours and 51 minutes. At patuloy na bumababa. So, nakikita natin na yung voltage ay nasa 47.46 at patuloy pa rin na tumataas yung kanyang capacity. Yun yung inverse relationship ng ampere hours sa voltage. Habang tumataas ang capacity, pag nagdi-discharge, ay siya namang pagbaba ng voltage. At yun naman yung sukatan ng haba ng oras kung kailan aabot sa low voltage status or yung low voltage cutoff. Ang lowest voltage ng lithium battery ay 2.5 lang bawat cell. Since 16 pieces itong cells nito, ay aabot ng pag 2.5 times 16, nasa 40 volts yun. Pero masyado mababa na, no? Kaya ang nilagay natin na cutoff voltage ay nasa 44 lang. Pero sa kasalukuyan na nakikita natin ngayon, 47.16 yung kanyang voltage sa tuloy-tuloy na bumababa. Ayan nga, at 47.13 na. So, tumataas din uli yung capacity, 317.8. At mukhang aabot pa naman ng 319 ampere hours ito kung tuloy-tuloy na magdi-discharge. At siya namang pagtaas ng time, or yung paghaba ng kanyang oras ng pagdi-discharge. So, tuloy-tuloy na natin to. Malapit nang umabot ng 319 ampere hours, no? Pero kung mapapansin natin yung voltage ay umabot na ng 46.47 at tuloy-tuloy na bumababa. Ayan nga, at nasa 46.45 na. At yung oras, halos 3 minuto na lang bago mag 16 hours. At ito na nga, umabot na ng 319 ampere hours. So, titingnan natin, at kung ito ba ay lalampas pa ng 320 or mag-i-eksakto lang na 320. And remember, yung ating voltage na sinet dito, yung pinakamababa ay nasa 44, no? So, yun yung tinatawag na LVD. At yung LVD na yun yung lowest voltage disconnect. At mukhang nagtutuloy-tuloy, no? At tuloy-tuloy nga, doon sa 20 amperes na ating discharging current. So, 319.3 na. Ayan. Wala ngayon ay 2 volts na lang yung i-discharge niya kasi 44 tayo almost 46 yun kanina. At nasa 319.6 yung ating capacity na nakukuha. At yung time niyan nasa 15 hours and 59 minutes. So 1 minuto na lang actually yung natitira para sa isang oras para umabot sa 16 hours. So malapit na rin mag 320 yung kanyang capacity at dahil nga ngayon ay nasa 319.8 na
So yung voltage natin, ayan, ay tuloy-tuloy pa rin bumababa. So 30 seconds na lang at abutin na niya 16 hours. At yung voltage, ayan, medyo parang may kunat pa rin ng konti dahil papitik-pitik lang. And supposed to be, mabilis yung drop niyan pagbaba ng voltage pagka nare-reach na yung ganyang kababa na voltage charge. So ayun, 320 at 45.65 ano, 320 ampere hours. So tignan natin kung ilan yung sosobra niya. At nag 16 hours na rin tayo, nag 16 hours, no? So okay. Ayan, at tuloy-tuloy na. Ayan, at meron ng sobra, no? Sumobra na. Meron ng sobra na 0.2 ampere hours dahil hindi pa nagka-cut off sa 44 yung voltage niya. So, tingnan natin kung sasagat sa 44 ito. At sa ngayon ay maabot na sa 320.3. So, malalaman natin kung aabot pa ng 321 ampere hours ang kanyang capacity. So, tuloy-tuloy naman ano, more than 16 hours na yung ating pinaka runtime. Ayan, at halos 1 volt na lang, no? 1 volt and 22, 1.22 or 1.20 volts na lang. Ayan, so halos sobrang pababa na. At nasa 45.14 volts. Yan. Yung kanyang discharge, no, ay 20 amperes. Yun yung current. At ito, nasa 320.6 ang kanyang capacity. So, malapit na rin mag-cut off ito dahil 1 volt na lang ang kanyang ibababa. Ayan. So, 45 to 44. So, pagka nag-44 ito ay magka-cut off na. Dahil yun ang nakaset sa atin, ano? So, yun ang setting natin. Kaya, ayan, hintayin natin. So, ito ngayon, ang status, ano? Sumobra na sa 320. At malapit na rin mag 44 volts yung voltage natin. At yun yung magiging low voltage cutoff natin, yung LVD. So, 321.4 ampere hours na, no? So, ilan na lang to? Yan. At 16 hours. At yun, wala na. Tapos. Natapos. So, lumalabas kanina, no, na umabot ng mahigit 321, ano? So, ayan, nag-cut off na kasi kaya ganyan. Wala na tayong makita rito. So, tingnan natin, no? Patayin na natin to. So, nag-cut off sa 44 volts at umabot na capacity ay 321.05. So, maraming salamat sa panonood. Muli, ang inyong kasalar sa SolarEd.